God. Sige po, palakpak po natin na malakas ang ating mga kamay. Yan, palakpak po po handang magpuri para sa ating Panginoon. Amen. Handa na po ba ang lahat na umindak? Amen. Para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya't halina at purihin natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, palakpak po natin ating mga kamay. Sabayan niyo po kami sa ating pag-awit. Hallelujah! Halina purihin, dakilang Diyos natin. Huwag mahihiya na siya'y sambahin. Ating ihayag pag-ibig niyang wagas, ang walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Halina't purihin, Amen. Dakilang Diyos natin. dakilang Diyos natin. Huwag mahihiya Huwag mahihiya na siya'y sambahin. na siya'y sambahin. Ating ihayag Pag-ibig niyang wagas, pag-ibig niyang wagas, nang walang alinlangan. nang walang Ay, alinlangan. pasalamatan. Siya'y pasalamatan. Walang sawang purihan. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Halina purihin. Halina't purihin, Amen. Dakilang Diyos natin. Dakilang Diyos natin, huwag mahihiya na siya'y sambahin. Hayag. Ating ihayag Pag-ibig niyang wagas. pag-ibig niyang wagas, nang walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Walang sawang purihin ang Diyos. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa ating ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Walang sawang purihin ang Diyos. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa ating ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Iindak at sasayaw itong aking katawan, lulundag at aawit sa iyong kadakilaan. Magsasaya, magkagala, ika'y papupurihan, di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw. Iindak at sasayaw itong aking katawan, lulundag at aawit sa iyong kadakilaan. Magsasaya, magkagala, ika'y papupurihan, di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw. Praise God. Hallelujah. Kaya nga hindi mapigilan ang ating mga sarili purihin ang ating Diyos. Amen. Praise God. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Halina't purihin, dakilang Diyos natin, Huwag mahihiya. huwag mahihiya Siya'y na siya'y sambahin. Ating hayag. Ating ihayag pag-ibig niya wagas, nang walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Iindak at sasayaw ang aking katawan, lulundag at aawit sa iyong kadakilaan. Magsasaya, magagalak, ika'y papupurihan, di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw.
Praise God. Tunay nga napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Napakasaya po sa piling ni Yahweh El Shaddai. Kaya talagang patuloy ang pasasalamat natin sa ating Panginoon sapagkat tayo kanyang inakay sa dakong lugar na ito, sa kanyang ubasan. Sapagkat sa lumang buhay natin, kung hindi niya tayo natagpuan, maaaring naroon pa rin tayo sa kadiliman. Amen? At salamat sa Diyos sapagkat natagpuan niya tayo at inakay upang maituwid ang ating mga buhay. Salamat o Diyos, ang lahat ng papuring ito ay alay namin sa iyo. Ang ikaw lamang ang aming itataas, ang aming ihahayag sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang ibig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo. Banal
you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, that the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Here was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Patuloy po naming itinataas, banal na Diyos, ang iyong pangalan. Ikaw ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan at katatagan. Salamat lagi, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat, dakilang Diyos, sa pagpapala mo sa aming buhay at sa aming pamilya. Banal na Diyos, sa oras na ito, dinudulog ko muli sa iyo na ang gawain na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. At ang aking mga kapatid na walang sawa na pumaparito upang pakinggan ka at sambahin ka. O Diyos, lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo lagi silang kalakasan at katatagan. Tulungan mo lagi sila, Ama, na kanilang matanggap ang kalayaan sa mga problema sa buhay. Kung sila man ay nagkukulang sa pinansyal, Lord, tulungan mo sila na ito ay mapunuan. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na hindi maramot at ikaw ang Diyos na nagkakaloob at nagbibigay ng aming mga pangailangan. Ama, aming aangkinin na sa araw na ito ay pinagpala mo na ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po ang mabuting balita. Samahan ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng malaking pag-asa. At amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama
ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Magagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina't ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuhina, maghahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Praise God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, ating basahin ang ating gospel sa Mark chapter 12, verse 18 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi po ng Bible, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, iniulat po ni Moises para sa atin, kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahulihay, ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw na muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon, sapagkat silang lahat
ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, sa kasaysayan ng nagliliyab ng mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, Siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, bigay natin sa Panginoon ang malakas na palakpak. At dalangin ko sa ating Yahweh El Shaddai na kayong lahat na dumadalo lagi sa kanyang gawain ay lagi niyang pagpalain. Amen. At ngayong araw na ito, ang kininyo. Answered prayer kayo. Amen. Amen ba? Walang lumalapit sa Diyos na kanyang binibigo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka, Magtiwala ka. answered prayer ka na. Answered prayer ka. O sinong answered prayer na? Well, Yan, tapos na tayo. Answered prayer na kayo. Okay, makakapo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti. So, dudugtungan ko lang po ang ating gospel ngayon kasi kanina po tinalakay ito ni Father sa kanyang banal na misa. So pagpapatuloy po natin kasi ito pong ating gospel is about the teaching about the resurrection of the dead. Ito yung turo tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Siguro naman, dito sa mga naririto ngayon at dumalo ngayon ay walang mga Saduseyo. Sino yung mga Saduseyo? Ang mga Saduseyo po, ito yung mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin, wala silang paniniwala na ang mga patay ay mabubuhay uli. Pero ang tanong ko sa inyong mga naririto ngayon, kayo mga naririto, naniniwala ba kayo na may pagkabuhay muli sa mga namatay? Sino naniniwala na ang mga namatay ay muling mabubuhay? O, taas ang kamay. Yan. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito, ano bang pagkaunawa nyo doon sa muling pagkabuhay? Lahat ba ng namatay ay mabubuhay uli? O mayroon lang mga mabubuhay lang? Ano sa tingin ninyo? Lahat ba kaya ay mabubuhay or mayroon lang mga bagay o mayroon lang mga namatay na mabubuhay lang? Andyan ba kayo? Itong sagot, lahat ng namatay, pagdating ng araw, mabubuhay. Kaya lang, hindi lahat ng mabubuhay pagdating ng araw ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Tama ba? Lahat ng namatay babangon sa libingan. Sabi ng Bible yon. Kaya lang, pagdating ng araw, hindi lahat ng babangon sa libingan ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Kasi pagdating ng araw, ay isi-separate ang mga tupa sa kambing. Sino yung mga tupa? Ito yung mga sumunod sa Panginoon. Ito yung mga tao na nagtiwala sa Diyos. And then, sino yung mga kambing? Ito yung mga kambing, ito yung mga tao na hindi naniwala sa Diyos. Ito yung mga hindi sumasampalataya. Kaya pagdating ng araw, sabi ng banal na kasulatan, pagdating ng Panginoon, maiipon sa kanyang harapan ang lahat ng tao. Tapos, ilalagay sa kanan ang mga tupa, ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. Kaya mapalad yung mapupunta sa kanan. Amen ba? Ito, sample lang ito. Bawa, example, bawa, dito si Lord. Tumayo na. Ibig ba sabihin, pag tumayo dito ang Panginoon, ito mga nasa kanan, automatic, yun na yun. At yung mga nasa kaliwa, automatic, sa kaliwa na talaga.
Hindi iisa-isahin ng Lord yun eh. Bawat isa ay iisa-isahin. Sabi nga doon sa pagdating ng Lord, kasamang mga anghel na gagapas, tapos iipunin yung talagang tupa, ilalagay sa kanan, ilalagay sa kaliwa, yung mga hindi tupa. Hindi sasabihin ng ating Panginoon sa mga nasa kanan, halina kayo mga pinagpala ng Diyos. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda sa inyo noon pang una. Kaya ibig sabihin, mapapalad yung mga mapupunta sa kanan. Kaya lang, sa gospel po natin, itong grupo ng mga Saduceo, hindi sila naniniwala. Sabi nga ng ating binasa, kung babalikan ulit natin, sa Mark chapter 12, verse 18, hanggang sa mga sumusunod, sabi dito, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus upang magtanong, ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. So nagtuturo sila na ang mga patay ay hindi mabubuhay. So, salungat ito sa turo ng Panginoon. Kasi si Jesus, tinuturo niya na muling mabubuhay ang mga patay. Pero itong mga Saduceo, nagtuturo sila na hindi muling mabubuhay ang mga patay. So magulo noon. Buti ngayon, pagdating sa Christianity, centralized. Bakit? Pag Christian ka, maririnig mo talaga sa Christian preaching, teaching, na talagang may resurrection, may muling pagkabuhay. Pero noon hindi. Malilito ka kasi may mga nagtuturo na hindi mabubuhay ang mga patay. Kaya ang Panginoon noon ay talagang hirap na hirap siya na ipangaral ang mabuting balita sa mga tao kasi nga may sumasalungat sa kanyang pagtuturo. Ang hirap kaya ng may sumasalungat. Sabi mo sa iyong katabi, ang hirap ng may sumasalungat. O, di ba? Halimbawa, nagpipreach si Brother Rod, tapos may nagkikwentuhan at sumasalungat at laging binabara yung sinasabi ko. Ang hirap kaya ng ganun. No? Example lang. Baka sabihin nyo, mayroon ba, brother? Wala naman. Sample lang yun. O, halimbawa, mayroong mga bumabangga doon sa preaching, sa sinasabi. Ang hirap kaya ng ganun kasi para bang ang bigat ipaliwanag, expose yung salita ng Diyos. Ganun ang kalagayan ng Panginoon nung araw. Habang nagtuturo siya, itong mga Saduceo naman, pinapangaral nila, hindi mabubuhay ang mga patay. Kaya ang Panginoon talaga naman grabe ang kanyang struggle eh. Halimbawa, sinabi ni Brother Rod, answered prayer kayo. Tapos may sumasalungat, hindi totoo yan. Kaya naalaala ko yung kwento na mayroong dumalo sa sa simbahan, nagsimba, tapos umati ng charismatic, tapos sinasabi ng preacher, pagpapalain kayo, sabi nung dumalo, narinig ko na yan. Tapos sabi ng preacher, lalaya kayo sa mga problema. Tapos ang lakas ng sagot ng isa, narinig ko na rin yan. Tapos sabi nung preacher, humingi kayo at ibibigay sa inyo ng Diyos. Sabi nung mama, narinig ko na rin yan. So parang ang bigat sa kalooban nung preacher, lahat ang sinasabi niya, sinasalungat. Ito ngayon sabi nung preacher, pag hindi ka tumigil diyan, mamaya makikita mong hinahanap mo. Sabi nung mama, yan ang hindi ko pa narinig. Yeah. Gising ba kayo? Ang hirap ng ganun yung laging may salungat. Kaya sa gawain ng Panginoon, ang hirap ng laging may salungat. Kahit sa mag-asawa, pag laging may salungat, ang hirap. Parang hindi makausad ang buhay. Halimbawa, nagsisikap ka, napaganday ng buhay, tapos ang asawa mo naman, salungat sa'yo. O, di ba? Parang hindi makausad-usad ang buhay. Para bagang sinasabi lang natin, saan ba ako nagkamali? Sana hindi na ako nag-asawa kung ganito lang naman ang buhay. O, kasi ang hirap ng ganun yung inaayos mo na, pinapaganda mo na, tapos kontra ng kontra sa'yo. Amen ba? May karanasan ba kayong ganun? O sino may karanasan na salungat lagi ang kanyang asawa sa iyo? O di ba? O ang tanungin ko kayo, maganda bang kalagayan, maganda bang pakiramdam ninyo na sinasalungat kayo lagi ng asawa niyo? O di ba hindi? Kasi ang ganda ng
layunin mo, ang ganda ng gusto mong mangyari, kaso sinasalungat ka ng sinasalungat. Kaya tuloy, ang pakiramdam mo, mararating ko ba yung pangarap ko? Itong asawa ko mismo, salungat sa akin. Kasi ang inaasahan natin ganito, di ba? Ang inaasahan natin, kaya ka nag-asawa kasi yung asawa mo ay kaisa mo. O, di ba? Sabi ng Bible, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of us. And then ano pa sabi ng Bible? Yung dalawa, pag nagkasundo o ang dalawa ay panagkaisa sa panalangin, lahat ng kahilingan ibibigay ng Diyos sa kanila. O kanino ba ina-address yun? Una sa mag-asawa. Kasi alangan naman magpipre kayong dalawa, kumari mo ang hawak kamay mo. Ang hirap naman ata ng ganun. Magpipre kayong dalawa, habawa ikaw ang babae, tapos ang kahawak kamay mo, kaysa mo sa panalangin, kumpari mo. O di bang hirap ng ganun? Kaya ina-address yun sa mag-asawa na dapat yung mag-asawa, united silang dalawa, na kapag magkaisa kayo, manalangin sa Diyos at tumingi sa Diyos, tiyak ang iyong hihingiin ay ibibigay sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya ko ito nabanggit sa inyo kasi ang hirap ng may salungat. Amen ba? O sino sa inyo ang natinik na, yun nasalugsog sa amin, sabi ko nasalugsog. O, di ba, pag nasalugsog ka tapos na yung salugsog mo, di ba? Ang sakit, Ganon din sa mag-asawa, pagka salungat sa iyo ang asawa mo, parang salugsog yan sa iyo. Na hindi ka natutuwa, na tuwing may plano ka, mayroon kang gustong gawin, laging salungat sa iyo, ang sakit sa puso, Ang sakit sa kalooban. Pero huwag kayong mag-alala kasi bago yung naranasan yan, naranasan na yan ng Panginoon. Nagtuturo siya tungkol sa buhay na walang hanggan. Nagtuturo siya tungkol sa pagkabuhay. Itong mga Sadusiyo naman, salungat sa itinuturo ng Panginoon. Hindi mabubuhay ang mga patay. So useless ang tinuturo ni Jesus. Mabuti lang mas makapangyarihan ang Panginoon. Mas maraming naniwala kay Jesus kaysa mga Sadusiyo. Kaya wala kayo narinig ngayon na preacher na nagtuturo, hindi mabubuhay ang mga patay. Wala. Kasi wala namang naging bunga ang mga Sadusiyo noon. Ibig sabihin, hanggang doon lang sila. Unlike kay Jesus, ang kanyang teaching ay talagang lumaganap sa buong daigdig. Kaya marami ang naging Kristiyano at marami ang mga taong nananalig at naniniwala na ang mga patay ay muling mabubuhay pagdating ng araw. Purihin natin at palakpakan ng Panginoon. So dito, makikita natin na sa verse, sabi dito, mga Sadusiyo ay naniniwala na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't nagtanong ang mga Sadusiyo tungkol sa pag-aasawa. So, ginamit ng Sadusiyo yung pag-aasawa para masilo nga si Jesus. Kasi yung kanilang tanong ay talagang paninilo, yung talagang naghahanap ng mali kay Jesus. So, sabi dito ng mga Sadusiyo, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin. Kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Alam niyo po, sa Lumang Tipan, ang ganda ng teaching ang ganda ng turo ni Moises. Kasi sa Lumang Tipan, yung mga babae, hindi mababakante. Andyan ba kayo? Halimbawa, nabuyuda ka, nag-asawa ka, nabuyuda ka, obligasyon ka ng kapatid ng asawa mo. Kaya hindi ka mababakante. Hindi katulad ngayon, wala pang asawa, bakante na. Naghihintay, wala naman dumarating. Pero sa Lumang Tipan, sa turo ni Moises, ang ganda ng turo ni Moises Bawa, nag-asawa ka, kaya sa Lumang Tipan, kung wise ang babae, ang pipiliin niyang lalaki, yung may mga kapatid na lalaki din. Kasi pag namatay ang asawa mo, sigurado, pakakasalan ka ng kapatid na lalaki ng asawa mo. Kasi ganun ang batas sa Lumang Tipan. Ang kapatid ng iyong naging asawa ang sasalo sa naging asawa ng kanyang namatay.
Hindi pwedeng pabayaan. Kaya ang ganda ng ang ganda ng batas sa lumang tipan eh. Ngayon, buhay pa nga yung asawa na lalaki, sinasalo na. Andiyan ba kayo? Nakaka-relate ba kayo? Buhay pa nga eh. Sinasalo na kagad ng kapatid eh. Kaya noon, grabe ang tiwala sa mga kapatid. Pero ngayon, kahit kapatid, ayaw pagtiwalaan eh. Andyan ba kayo? Mag-a-abroad ka, tapos iiwan mo yung asawa mo sa kapatid mo. Minsan hindi ka sigurado eh. Pagbalik mo eh, kapatid mo na ang kasama ng asawa mo eh. Sila na magkasama, kaya ang hirap ano? Kasi nung araw, lalo sa lumang tipan, napakasagrado ng marriage. Ngayon, wala nang kasagraduhan eh. Na hindi nga iniisip kung ano mangyayari, kung ano ang kahinatnan, wala na eh. Kaya, ang ganda sa lumang tipan, kasi hinihintay mo nang mamatay ang asawa bago sambutin. Ngayon, hindi. Buhay na buhay, sinasambot na. Kinukuha na sa'yo. Kaya pagdating mo, nasa ng asawa ko, ang sasagot sa iyo, iniwan mo, kaya akin na. Sa akin na napunta. So ngayon sabi dito, pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kauli-ulihay, ang babae naman ang namatay. Kita nyo kung paano manilo yung mga Saduseyo. Sabi dito, kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon sapagkat silang lahat ay napangasawa niya? So, anong sagot ng Panginoon? Ang talino ni Jesus, sabi dito, sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. So, ibig sabihin, ang pag-aasawa dito lang habang buhay ang tao. Pero pagka ang tao ay namatay, ibig sabihin, tapos na ang pag-aasawa. At sa muling pagkabuhay, wala nang muling pag-aasawa. So, anong ibig sabihin doon? Kasi sabi ng Bible, bakit wala nang pag-aasawa sa muling pagkabuhay? Ang sabi dito, sa verse 25, letter B, sabi dito, sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. Wow! So, ibig sabihin, tayong lahat, magiging katulad tayo ng mga anghel. Hindi tayo katulad ng tao, tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, pag sa muling pagkabuhay, hindi ka na maging katulad ng katabi mo. Amen ba? Ay, hindi na tayo maging katulad ng katabi natin. Bakit? Kasi, akala nyo, pagdating sa langit, may chismisan pa doon. Wala na. Wala nang umpukan doon. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga anghel? I-research niyo po kung anong ginagawa ng mga anghel. Ang mga anghel, walang ginagawa yan kundi maglingkod sa Diyos. Yun ang gawain ng mga anghel. Nakafocus yan sa kanilang responsibilidad. Kaya nga walang ginagawa ang mga anghel, araw at gabi, wala silang sinasambit. Banal, banal, banal ang Diyos. Amen ba? Hindi katulad ng tao, araw at gabi, walang pakundangan. Chismis, chismis, chismis. Buhay pa ba kayo? Kasi kung mayroong pang kung magiging katulad pa tayo ng tao pa sa muling pagkabuhay, maniwala kayo ba kapatid sa langit, puno ng chismusa. Puno ng siraan sa langit. Kaya nga hindi na tayo maging katulad ng tao. Tayo ay magiging katulad na ng anghel sa muling pagkabuhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tayo
ay magiging katulad ng anghel sa muling pagkabuhay. Amen po. Kaya nga, sabi ni Jesus, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi doon sa mayaman, napakahirap talaga ng mayayaman ay pagharian ng Diyos. Sino yung mayayaman na yun? Yung mayaman sa yabang, mayabang sa kataasan. Mahirap pagharian talaga ng Diyos sa mga taong ito. Amen ba? Kaya mahirap makapasok sa langit ang ganitong klaseng mga tao. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng anghel? Pag sinabing anghel, malinis ang kalooban. Walang malay sa kasalanan. Amen ba? Yun ang anghel. Wala siyang ibang sinusunod, kundi ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Yun ang anghel. Kaya po nakakatuwa kung dito pa lang sa lupa, ay mapapraktis na tayo katulad ng anghel, na wala kang ibang pakikinggan, kundi ang salita lang ng Diyos. Kasi as long na pinakikinggan mo ang salita ng tao, madidismaya ka. Amen ba? Meron nga akong kausap. Sabi niya, nanghihina ako. Di ko lang masabi. Bakit ka nanghihina? Kasi ang pinakikinggan mo, chismis ng tao. Kaya ka nanghihina. Alam niyo sa gawain ito, totoo lang, ito makinig kayo ng mabuti. Pagka chismis ng tao ang pinakinggan ninyo, sinasabi ng tao ang pinakikinggan ninyo, hindi kayo lalakas. Hindi kayo tatatag. Hindi kayo titibay. Pero pag salita ng Diyos ang pinakinggan mo lagi, maniwala ka, at ikaw ay nanlulupaypay, palalakasin ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maging katulad ka ng anghel na hindi interesado sa chismisan. Amen po. Ay, ang mga anghel, walang wala mo, hindi makikita na, anong nangyari kay Gabriel? O nasa si Rafael? O kayo, meron ba kayong mga kilalang anghel? Wala kayong kilalang mga anghel? O di ba, mayroong San Miguel. O, nasa si San Miguel. Nasa Barican. Kaya pag nakakita ng jinn, nakalagay doon si San Miguel. Ay lasinggiro sa San Miguel. Lagi may dalang espada. Bakit? Kasi nga, nasa Barican lagi, baka mapaaway. Tapos nag-away siya ni Satanas. Kaya makikita mo si San Miguel, nasa paanan niya, si Satanas. Anong ginagawa ni San Miguel? Nakaano ng espada. Parehas lasing. Ayo, hindi ganun na. Baka mamagalit sa akin San Miguel. Baka sabi ni San Miguel, o ikaw brother Rod ha? Hindi naman. Kaya ganun si San Miguel, may hawak na espada. Kasi siya ang warrior. Andyan ba kayo? Warrior siya. Siya nakikipagdigma. Siya nakikipaglaban. Kaya pag mayroon kayong problema, kay San Miguel kayo tumawag. Tiyak, mayroon darating na bilog sa iyo. Sabi na nakikinig sa atin, si brother pre, kalokohan to. Hindi po yung ganon. Pag tumawag ka kay San Miguel, siya makikipaglaban para sa iyo. Kaya lahat ng problema mo, lalabanan ni San Miguel. Alam niyo ba, naniniwala pa kayo sa mga anghel? Baka sabihin niyo, ano si Brother Rod? Bakit napunta sa mga anghel? Sabi ng Bible magiging katulad tayo ng mga anghel sa muling pagkabuhay. O kaya pala, ngayon pa lang, i-honor natin ang mga anghel. Amen ba? Kaya, sino naman si Gabriel? I think si Gabriel, ito yung tagahatid ng ating mga prayer request sa Diyos. Ito yung tagapagdala ng ating mga kahilingan, mga prayer natin. O si San Miguel, siya nakikipagdigma, nakikipaglaban, warrior. Amen ba? Kaya pag mayroon kayong kahilingan, isama nyo si Gabriel.
Meron kayong problema, ay tawagan yung San Miguel. Didigmain niya ang demonyo. Ikaw demonyo ka. Hawak-hawak yung espada. Oh. Kasi sabi ng Bible, huwag niyong, mayroong part sa Biblia na sinabi ng banal na kasulatan na huwag niyong apihin ang mga taong ito kasi ang mga anghel nila araw-gabi ay nasa harapan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, tayong lahat may mga anghel na nagbabantay. Naniniwala kayo mayroon kayong anghel na nagbabantay? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan, may anghel na nagbabantay sa iyo. Kaya, ayusin mo. Amen ba? Ay totoo naman yun eh. Kung may anghel na nagbabantay sa atin, lahat ng ginagawa natin, alam ng anghel natin. Kaya mayroon tayong ginatago na guardian angel. Ako naniniwala ko yan sa guardian angel na yan. Kasi may nagpatotoo sa akin. No, ako'y bago pa lang sa gawain. Hindi ako nagpatotoo sa sarili ko ha. Mayroon lang nagpatotoo tungkol sa akin. Kikwento ko lang sa inyo. Malay nyo, hanggang ngayon sinasamahan ako ng kwentong yon, ng anghel na yon. Yung bang, kasi noon pa, bago, wala pa ako, bago pa lang ako sa gawain, ko nga ba si Brother Rod, laging ang punterya ng kaaway. Nung ako nasa gawain ng Panginoon, mga kasama ko sa trabaho, pinagplanuhan pala ako na saktan, na wala akong kaalam-alam, ang bait-bait ko naman. Hindi naman ako nananakit sa kanila, pero pinagpaplanuhan akong saktan. Alam niyo ba, nung ako ay papunta sa trabaho ko, talaga ang plano nila, buo, na tagang sasaktan nila ako, isang grupo yon mga kasama ko sa trabaho. Pero alam niyo po, nung dumating ako, walang kibok sila. At nagulat ako, pagdating ng gawain noon, may gawain noon sa area namin, Tuesday ang gawain noon. Nagulat ako, yung grupo na yon pumunta sa gawain, dumalo. Tapos doon na sila nagkwento. Sabi niya, alam mo Brad, wala kang kaalam-alam. Nung araw na ikaw ay pumunta doon sa ating site, sa trabaho, ang plano namin ay talagang saktang ka. Pero hindi namin nagawa. Alam mo kung bakit? Kasi habang palapit ka sa amin, mayroon kang kasama puting-puti. Kaya hindi namin nagawang saktang ka. Kaya maniwala kayo, may anghel kayong nagbabantay. Yung anghel nyo, hindi yung chikwa ha? Kasi ang totoo, maniwala kayo sa hindi, mayroon talaga tayong guardian angel. May nagbabantay sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mababalisa. Mayroong nag-iingat lagi sa buhay natin. Amen po. Inaapi kayo ng amo nyo, mayroong kang anghel na nagbabantay sa iyo. Maniwala kayo. Ito ay proven ko po. Tapos na ako ay mag-serve na kay Lord, magsimula ako mag-serve, mayroon kaming retreat noon sa isang bundok. Ako naman, palibasa, first time ko sa gawain, sa retreat, hindi ako basta-basta naniniwala, nagugulat ako, bakit yung mga tao, mga kasama ko, nagtatalsikan? Pag pinapareceive ngayon ng facilitator, ay talagang nagtatalsikan sila. Ako naman nakamasid lang ako, palibasa bago ako. Tapos, para pag na-conscious ako, sabi ko, bakit ka ako ito nagkatalsikan? Ako hindi. Ito na ngayon, sabi ko, gusto ko ring maranasan yung nararanasan nila. Aba, tinas ko yung kamay ko, pumikit ako, sabi ko, Lord, gusto ko maranasan yung naranasan nila. Bigla akong tumalsik ngayon. Ito, totoo ito ha. Pagbagsak ko, bakit naman ang binagsakan ko, parang ang lambot-lambot na kutsyon. Samantala, mga bato yung nandun sa namin, sa area na pinag-retreatan, pero bakit ang pagbagsak ko, parang kutsyon na napakalambot. Tapos maya-maya, parang ako pinapalo ng ting-ting sa katawan. Kaya naranasan ko yun. Tapos ako iyak ng iyak. Pagkatapos ko noon, yun na. Pagkatapos nung pagtanggap, sabi ng facilitator, so gawa kayo ng prayer request ninyo. So pumunta ako sa isang lugar, sa isang tabi.
mayroong isang malaking bato. Doon ako pumunta at doon ako gumawa ng prayer request. At alam niyo po, isang kasama na naman namin doon na nagpatotoo tungkol sa nangyari. Sabi niya, alam mo Brad, habang naglalakad ka, mayroon kang kasama. Kung saan ka pumupunta, doon siya pumupunta. Lagi nasa tabi mo. Ako naman, parang hindi ako naniniwala. Kasi sabi ko, bakit naman sa'yo nagpakita? Sa akin hindi. Kasi nga may pagkapiluso po nga ako. Pero alam mo yung sabi niya, alam mo Brad, maniwala ka. Kitang-kita ko, puting-puti, lagi mo siyang kasama. Kaya doon ko nung mabasa ko ang Bible, na ang mga anghel natin ay laging nasa harapan ni Yahweh, doon ako naniwala na mayroon tayong anghel na nagbabantay lagi sa atin. Bakit ko ito natalakay ngayon? Kasi sabi ng Bible, pagdating ng araw ng muling pagkabuhay, magiging katulad tayo ng anghel. Na anong ginagawa ng anghel? Ang ginagawa ng anghel, kung saan siya nakatalaga, doon siya. Kung magbabantay siya, andun siya nagbabantay. Iingatan niya ang binabantayan niya. Yun ang anghel. Pagdating ng araw, magiging katulad tayo ng anghel na wala nang ginagawa kundi ang focus kung anong pinapagawa ng Diyos, doon lang talaga tayo. Amen ba? Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong maniwala sa teaching ng mga Saduceo na walang muling pagkabuhay. Ang mga Saduceo, hindi naniniwala sa Holy Spirit. Pero hindi ko nabasa kung naniniwala sila sa angel. Pero ang sabi ni Jesus, pag sa muling pagkabuhay, magiging katulad tayo ng angel. Kaya huwag niyong baliwalain ang anghel. Ngayon, pag may problema kayo, sinong anghel ang tatawagan niyo? Ha? Si San Miguel. Kasi siyang warrior. Siya nakikipaglaban. O pag may kahilingan kayo, sinong anghel ang tatawagan ninyo? Si Gabriel. O pag wala kayong pera, sinong tatawagan nyo? Secret. Kayo talaga. Siyempre, wala kang pera, gusto magkapera, siyempre, request yun, di ba? Si Gabriel ang natawagan ninyo, kayo talaga. Para iparating sa Diyos ang kahilingan mo. O, di ba, yun ang trabaho ni Gabriel, ang ating mga prayer request. Kasi, alam niyo ba na sa Himpapawid, may digmaan din. Hindi ko alam kung si Gabriel ito, ha? Isi-search ko ito. Naantala ang pagtugon ng Diyos sa panalangin si Daniel, si Prophet Daniel. Naantala ang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Bakit? Kasi yung anghel na nagdadala ng katugunan sa kanyang panalangin ay nakipagdigma pa, nakipaglaban pa. Kaya yung mga prayer request natin, ipinaglalaban ng anghel yan bago makarating sa Diyos. Akala natin, basta-basta lang tayo magpe-pray, okay na, hindi. Kaya nga ang turo ng ng Luke chapter 18, yung persistence and prayer, yung tuloy-tuloy na panalangin, na huwag kang titigil, huwag kang susuko sa panalangin, huwag kang mawala ng pag-asa sa prayer kasi ang prayer natin, ipinaglalaban niya ng anghel na nagdadala sa Diyos. Amen ba? May humahad lang dyan. Lalo pag ayaw ng demonyong pagpalaing ka, ahadlangan niya yung anghel na magdadala ng katugunan para sa iyo. Para hindi makarating sa Diyos ang iyong kahilingan, yung anghel na magdadala ng iyong prayer request doon sa Diyos, hahadlangan niya ng kaaway para hindi ka ngayon pagpalain. Yun ang gawain ng demonyo. Pero ang anghel na nagdadala, ay talagang nagigipagdigma yan. Kaya minsan, mayroong mga tugon ang Diyos na huli. Yung late ang tugon. Kasi nga, ipinaglalaban ng anghel na yung kahilingan mo ay makarating sa Diyos. Amen ba? Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Maniwala ka. Mayroong anghel na magdadala ng kahilingan mo sa harap ng Diyos. O, naniniwala pa kayo? Sino naniniwala doon? Ulitin ko ha. O, pag may problema ka, sinong anghel ang tatawagan mo? San Miguel.
O pagka mayroon kang kahilingan, sinong anghel ang tatawagan mo? Pag wala kang pera, sino ang tatawagan mo? Kaibigan daw, kaibigan. Nawa, mayroon kayo natutuhan ngayon. Amen ba? Kaya huwag yung kalilimutan, ha? Mayroon tayong anghel na nagbabantay lagi sa atin. Amen. Wala man nagpapatotoo sa iyo, kasi wala nakakita ng anghel mo, pero tiyakin ko sa inyo, bawat isa sa atin, may anghel na nagbabantay. Kaya wag na kayong matatakot, wag na kayong kakabahan, wag na kayong mangangamba, may anghel kang nagbabantay. Pwede mo siyang kausapin, may angel, wag mo naman kong iiwan. Parating mo naman sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag kang lalapit sa kaibigan na sasabi mo, may angel. Mabibigo ka doon. Every time na kayo magpipray, sabihin mo sa angel mo yan. Ingatan mo ako, anghel. Ingatan mo ang aking pagtulog, ingatan mo ang aking pagtatrabaho. Tapos, ang lupit-lupit ng amo mo sa iyo. Sabihin mo, may angel, yung amo ko, ang lupit sa akin. Magugulat kayo, amo mo, maya tahimik na. Bakit pinatikom na ng anghel mo ang kanyang bibig? Gising ba kayo? Ito, ingatan nyo lagi ito. Kasi, pag pinagpapala ka ng Panginoon, ang blessing ng Lord na ibibigay sa iyo, hindi pwedeng hadlangan yan ni numan. Pag para sa iyo, ay para sa iyo. Pag may hadlang sa blessing ng Lord na ibibigay sa iyo, yung hadlang na yon, aalisin at aalisin ng Diyos. Amen ba? Parang ano yan? Parang tubo yan. Na pag ang tubo ay nabarahan, ang tubig ay hindi dadaloy ng tuloy-tuloy. Ngayon, para ang tubig ay dumaloy ng tuloy-tuloy, yung harang na yun, hadlang na yun, yung nakabarang iyon, aalisin yun. Para makadaloy ng maayos ang tubig. Ganyan din. Kaya pag kayo ay pinagpapala ng Panginoon, maniwala kayo. Yung blessing ni Lord na para sa iyo, kapag may hadlang, tiyak, aalisin ng Diyos ang hadlang na yon para makarating sa iyo ang kanyang biyaya. Palakpakan natin at purihin natin ang Panginoon. Tayo tayong lahat at tayo ay dumulog sa Diyos. Nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng kanyang mga salita. Yakapin niyo po ang iyong mga daldalahan, ipikit niyo po ang iyong mga mata, at kausapin niyo ang Panginoon sa oras na ito. At habang kausap niyo ang Diyos, alalahanin niyo lagi na ang inyong anghel ay katabi mo lang. Close your eyes and talk to Him. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Yes, Lord God. Hallelujah. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang langit sa
My dear brothers and sisters, katulad ng ating narinig, mayroon tayong anghel na lagi nagbabantay sa atin. Kaya mula sa araw na ito, huwag kayong matatakot. May nag-iingat sa buhay mo. Mayroong pumuprotekta sa buhay mo. Magtiwala ka lagi sa Diyos at manalig ka lagi sa Kanya. At sa araw na ito, ang kininyo po na anuman ang iyong hinihingi, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Dakilang Ama, salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Bigyan mo lagi ng tatag at tibay ang aking mga kapatid na ito. Samahan mo lagi sila sa kanilang mga pagtatrabaho sa bansang ito ng Hong Kong. Ingatan mo sila at proteksyonan lagi, Yahweh. Pagpalain mo rin po lagi, O Diyos, ang kanilang mga pinagkatrabahuan at ang kanilang mga amo. Lord, dalangin ko sa iyo na bigyan mo sila ng magandang kalusugan at kalakasan. At pagpalain mo, Lord, ang mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Amang banal, nananalig kami na kung sila man may sakit at may karamdaman, sila, Panginoon Diyos, ay pinagaling mo na. At kung sila man ay mayroong mga problema sa buhay, nananalig kami na sila, Ama, ay pinalaya mo na. At kung sila man, Ama, ay nagkukulang sa pinansyal, nananalig kami, Panginoon, na sila itutulungan mo na makalaya sa kakulangan na ito. Dahil ikaw ang Diyos na may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya hindi kami matatakot, hindi kami mag-aalala, dahil alam namin na ang lahat ng aming kahilingan, ito ay nakakarating sa iyo, dakilang Ama. Lord, pagpalain niyo po sa oras na ito ang lahat ng hawak ng aming makamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Lord, salamat po at hinihiling ko po sa iyo na huwag mong bibiguin ang aking mga kapatid na ito. At naniniwala kami na kaming lahat sa araw na ito ay answered prayer na. Banal na Diyos, kami po'y dumudulog din sa iyo para sa aming mga mahal sa buhay. Kung sila man ay may sakit at may karamdaman, pagalingin sila, Ama, sa oras na ito. Padaluyin sa kanila ang iyong kapangyarihan at inaangkin po namin na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. At aming aangkinin, Ama, na sa araw na ito kaming lahat ay aalis sa lugar na itong tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Maraming salamat po, Yahweh, at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos.
Siya naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mugkat tahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas na sa panganib sa umang nabitan, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan, paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pang darating ng salot, paggagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarulisahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ni kay mapahamak at walang daratan, kahit anong uring pangkihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sa dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka, sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nagtapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salagtain ang lupain ito. Maaring panagapit ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may inataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ang Diyos ng iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answer prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinapala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, at siya'y ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, ang ibibigay niya. Mapapala mo ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answer prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin.
as always, see you next Wednesday and see you tomorrow. To God.